Ayun lahat mga kapatid. Naririnig po ba? Ayun na. Ayun po ang ating Panginoon. At salamat po sa Diyos sapagkat muli po tayong makapagbahagi po ng mga salita ng ating Panginoon. At ang parangalan po ay para sa ating Diyos na Diyos. Now, dito po tayo ngayon, magbabasa po mga kapatid sa aklat po ng Habakuk. Habakuk chapter 3, verse 17 up to verse 18 po. Sabi po dito, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vine, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the fold. Verse 18, yet I will rejoice in the Lord, I will join in the God of my salvation. Tayo po lahat mga kapatid ay manalangin po sa Lord, amang banal. Marami pong salamat po Diyos sa aming po pagtitipon po ngayon. Na wala kang katulad sa aming mabuhay, patuloy niyo pong sinikilos ang bawat isa sa aming Panginoon upang kami po ay magpalakasan po. Kasi isa Panginoon, kapag alam po namin Diyos, na kailangan po namin lumakas sa aming buhay spiritual. At upang sa ganon, kami po, Panginoon Diyos, ay makapagpatuloy sa aming po pag-iisip po. Nawa, basta kami po nawa o Diyos, ang inyong mga salita. At ang mga salita niyo po nawa, Panginoon, ay siyang pagkapala po aming mga buhay ulit. Patuloy mo kami pangunahan ulit dyan sa gabi po ito. Hayaan mo Diyos, na ikaw po ang isang itaas. At ang inyong abang lingkod po, isang itaas. Salamat po na marami ulit dyan. Sa pangalan po ng Jesus. So our topic this evening is about the joy and the God of my salvation. At alam po natin na ang sumulat po nito ay walang iba kundi si Propeta Habakuk. At ating makita ang chapter 1, Habakuk chapter 1, ay nakita po natin Habakuk talking with God. And then chapter 2, God talking with Habakuk. So makikita po natin mga kapatid, the conversation between God and Habakuk. At atin dito makita, Prophet Habakuk was not very well known compared to any other prophet. So, hindi po siya kilala na propeta ng ating Panginoon, hindi po katulad ng ibang mga propeta na kilala po. But the lessons from his Old Testament book were deep. So, malalim po ito, ang hugot po ng ating kapatid na Habakuk. So, sa kanyang pagkikipagpusa po sa ating Panginoon. Okay? Now, there are some of the important lessons we can get from Habakuk. So, meron po tayong mga mahalagang tutunan na makukuha po mula kay Propeta Habakuk. Okay? So, number 1, Habakuk asking God. So, nakipag-usap po si Propeta Habakuk sa ating Panginoon sapagkat meron po siyang nakita sa kanyang
hula, mga kapatid. No? At atin pong makikita dito po sa aklat ng Habakkuk chapter 1. Sabi ko dito, the burden which Habakkuk the prophet did see. Ang hula na nakita ni Habakkuk na propeta. Verse 2, O Lord, how long shall I cry, and thou wilt not hear? Even cry out unto thee, O violence, and thou wilt not save. O Panginoon, hanggang kailan dadayin ako at hindi mo bibinggin? Ako'y dahil sa iyo dahil sa pangdadahas at hindi sa magliligtas. So nandun po yung doubt ni Propeta Habakkuk sa ating Panginoon. On verse 3, why dost thou do me iniquity and cause me to behold even or straining and violence are before me? Bakit pinagkakasitaan mo ako, sabi ni Habakkuk, ng kasamaan at iyong pinamamasdan ang kasamaan, sapagkat ang kasiraan at pagdadahas ay nasa harap ko, at may pakikipaggalit at pagkatalong mabango. Verse 4, therefore the law is not, and judgment so never go forth, for the wicked go compass about the righteous, before long judgment is needed. So dito po ay makita ho natin Habakkuk as God's question. So, may mga katanungan po si Habakkuk sa nangyayari during the time sa kanilang lugar kung saan po ay talaga ho makita ho natin na nagkaroon po siya ng tinatawag po na doubt and frustration sa kanyang nakita, kaya niya kinausap po ang ating Panginoon. So, Habakkuk was honest with his doubt and frustration. No? Tapat lang po si Habakkuk sa kanyang naramdaman, kanya pong kinausap ang ating Panginoon sa kung bakit ganyan po ang nangyari at ang sabi dito, so, he asked God why there was injustice, evil, and suffering. So, kanya pong kinausap yung ating Panginoon kapagkat ang nakita po ni Propeta Habakkuk yung pagkawalang kapiran at kasamaan at ang paghihirap, of course, during that time. During the time, mga kapatid. So, kaya dito ay talaga hong yung kalooban po ni Habakkuk kaya po ipinahayag sa harapan po ng ating Panginoon. So, this shows us that God welcomes sincere question when it comes from a heart that seeks Him. So, po yung ating mga pagtatanong, welcome po sa Kanya. Basta ang tanong po natin ay meron pong katapatang tanong at hindi mo masamang magtanong sa Panginoon at kung ano man ang nilalaman ng ating puso, mahalaga yung galing sa ating puso, yung ating pagkikipag-usap, yung ating pagtatanong sa ating Panginoon. Okay? So, kita ho natin na bagamat po ay nagtatanong po ito si Habakkuk. Tandaan po natin, siya po ay hindi ng Diyos, siya po ay sinagot sa ating
Habakkuk chapter 2. Ano po ba ang Panginoon sa kanya? Sabi dito, Habakkuk chapter 2. Upon tables, reader is. At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangitain at iukit mo sa malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon. Ibig sabihin, talaga hong merong vision ang ating Panginoon. Thus, verse 2, for the vision is yet for an appointed time. But at the end, it shall speak and not lie, though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa at nagmamadali sa pagkatapos at hindi magbubulaan, bagaman nagluluwas ay hintayin mo sapagkat walang pagkalang sa hindi magtatagal. Ang sagot ng ating Panginoon kay Propeta Habakkuk, verse 4, behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Narito ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo, hindi tapat sa kanya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So makita ho natin yung pag-uusap po ni Habakkuk at saka ng ating Panginoon. Nakita ho natin dito na sinagot ka ng Panginoon tungkol sa pangitain at ang sabi po ni Lord, malinaw po na dapat siya ay maghintay. No? Maghintay. So, bilang mananampalataya, sa ating pong mga kahilingan sa Diyos, dapat po tayo maghintay, mga kapatid. Sapagkat alam po natin na meron pong tinatawag appointed time ang ating Panginoon. Meron pong takdang panahon na sinasabi po ng ating Diyos na buhay. Kaya, kahit po nagkaroon ng pag-alinlangan ito pong si Habakkuk at pagkabigo sa kanyang puso ay hindi pa rin po niya nakakalimutan yung kanyang paniniwala, ang kanyang patuloy po na paglilingkod sa ating Panginoon. So, at sa Lord po ay tayo bilang isang mananampalataya ay welcome po tayo na tayo po ay kakausapin natin si Lord sa pamamagitan po ng ating panalangin. Ang tutungan po, mga kapatid, ay meron pong pananawagan po yung ating Panginoon sa kanya po mga salita sa Bagong Tipan, sa aklat po ng Matthew, mga kapatid. So, sa Lumang Tipan po, o sa Bagong Tipan, Matthew chapter 11, verse 28. Ano po ba ang pananawagan po ng ating Panginoon? So, kung meron man tayong mga problema, siguramin, no? Kung meron man tayong pagkabigo sa buhay, sa ating pong paglilingkod sa Lord, mga kahirapan na naranasan, ito po ang sabi ng ating Panginoon. Sabi niya sa Matthew chapter 11, verse 28, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest.
magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangangagibitang lubha at kayo'y aking papagpahingahin. So, ang ating pong mga pangailangan, yung ating pong mga hinain sa ating Panginoon, dapat po atin po yan ibigay sa Lord, no? Lumapit tayo sa Lord sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, siya po ay tutugon, no, ng ating mga hinain, no, sa ating mga pananalangin. At sigurado po ang Diyos na ating pagluturan ay sasagot po sa ating mga kapatid. Kaya sabi niya doon sa Jeremiah chapter 33 verse 3, ano sabi po? Lord, call unto me, and I will answer thee, and see the great and mighty things which thou knowest not. So malinaw, no? Tatawag lang po tayo sa Lord at tayo po sa magitan ng ating panalangin ay magkaroon ng pagalingan yung ating mga pag-aalinlangan sa Lord. No? Katulad po sa naranasan ng Habakkuk, yung mga minsan mga pagkabigo sa buhay, hindi ko maiwasan po, no, sa ating paglilingkod sa Lord. Pero ang kagandahan lamang po kay Propeta Habakkuk ay hindi siya tumalikod sa Panginoon, hindi siya huminto sa pag-serve sa ating Panginoon, manapay siya po ay patuloy pa na nanampalataya at nagtiwala po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Now, number one, Habakkuk asking God. Number two, sabi dito sa number two, God's ways are higher than the ways of Habakkuk. Tingnan niyo po yung daan ng Panginoon ay mas mataas, no? Kaysa daan ng Habakkuk. Kasi pinakita ho ni Lord na meron po siyang vision at dapat po maghintay. Ito po sa Habakkuk sapagkat ang sabi ni Lord, kanya po ito papangyarihin, no? At hintayin lamang na kung saan may takdang panahon yung ating Panginoon. Kaya dito po ulitin po natin sa Habakkuk chapter 2, mga kapatid. Habakkuk chapter 2 verse 3, sabi po dito, Habakkuk chapter 2 verse 3, for the vision is yet for an appointed time. Okay? But at the end, it shall speak and not lie. Though I carry wait for it, because it will surely come, it will not tarry. So itong pamitain po ni Lord ay nakatakda pa, sabi po ni Lord. Kaya gusto ni Lord, itong si Propeta Habakkuk ay maghintay. No? Dapat siya maghintay sa pangitain po ng ating Panginoon. Kaya malinaw po na dito po makita ho natin, Habakkuk struggled to understand why God allowed the Babylonians, ito po yung tinatawag na a wicked nation, to punish Judah. No? Kita ho natin. Pero ito ay yung mga daan ni Lord, mga plano ni Lord, mga nais ni Lord, hindi ko yan nais niyan ni Habakkuk. No? Paglilingkod po sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon ay ang plano ng Diyos, hindi po natin plano yan, mga kapatid. No? The plan of God is not our plan. God's plan is better than our plan. Ito po ang nangyari sa karanasan ni Propeta Habakkuk, mga kapatid. Kaya makita ho natin, sinabi po ng ating Panginoon kay Isaiah chapter 55, mga kapatid. So, sa lumang tipan, Isaiah
chapter 55, verse 8. After verse 9, sabi dito, the Lord, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways, says the Lord. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. O ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. So, ang lakad natin, hindi po yung lakad ng Diyos. Ang lakad ng Diyos, lakad ko talaga yan ang ating Panginoon. Kung ano nais niya, yun po ang nangyayari mga kapatid. Sapagkat, malinaw po na ang Diyos ay nasa langit at tayo po ay nasa lupa. Verse 1, sabi, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Malinaw, sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. So iba po, iba ang pag-iisip ng Diyos kaysa pag-iisip po natin. Yung pag-iisip po natin ay puro po siyang makamundo. Ang pag-iisip po natin minsan ay hindi po kaya-aya, kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Subalit, ang pag-iisip po ng Diyos ay ayon po sa kanyang nais sa kalooban, ito po, para sa ikaganda ng resulta ng kanyang mga plano sa mundo po ito, lalo-lalo na po sa ating bilang isang mananampalataya. So, dito po nakita ho natin na nagkaroon po talaga ng struggle itong si Habakuk, mga kapatid. Hindi niya maintindihan kung bakit po inalaw ni Lord na parusahan ito po yung Judah. At ang ginamit po niya yung mga Babylonian. Okay? So, ganun din po sa ating paglilingkod na ito bilang isang Kristiyano, kung saan may mga bagay na inalaw po si Lord na akala po natin ay masama, akala po natin na wala ng justisya, akala po natin ay magpipis tayo habang buhay sa ating paghihirap, paglilingkod sa Lord. Pero gandang dulo pala, kita ho natin kung paano tayo pinagpapala ni Lord, kung paano tayo pinagkalooban ng Diyos ng mga pagpapala sa ating pong mga buhay. Okay? Pinaranasan po natin lahat po yun, mga kapatid. No? Ang halaga lamang po, tayo po ay manatili po sa ating Panginoon. Kaya dapat po magtiwala kayo sa Lord. Tayo po na sa Isaiah chapter 2, verse 10, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Okay? Ang aking payo ay mananayo, at gagawin ko ang buo kong kaligayahan. Kahit man po gamitin niya mga unbelievers, at gamitin man niya sino man, para tayo ay magkaroon ng tinatawag ng mga suffering sa buhay, yun po ang kalooban ng Diyos. Ang malaga lamang po, na kahit po tayo nakasaranas ng mga pagsubok, mga problema sa buhay, kapatid, hindi po yan hadlang para po tayo magpatuloy sa ating pong pananampalataya, sa ating Panginoon. Magpatuloy po tayo, magtiwala po tayo sa ating Diyos, sapagkat gandang dulo po sa kanyang mga plano para sa atin ay magkaroon po ng katagumpayan po sa buhay po natin. Ang importante po, mga kapatid, huwag tayong manghina, huwag tayong may lupay-pay, andyan po ang Diyos, lumapit po tayo, kausapin natin siya, sa magitan po ng ating panalangin, mga kapatid. Kaya po, sa atin bilang isang mananampalataya, sa panahon po natin ngayon, no? Hindi po katulad sa naranasan po ni Habakuk, na nakakausap po niya ang ating Panginoon. Pero sa panahon natin ngayon, ay ang kumakausap po sa atin, mga kapatid, ay ang mga salita po ng Diyos. Kaya mahalaga yung ating pananalangin, sa magitan po ng ating pananalangin, tayo po ang nanguusap sa Lord,
At sa pamagitan po ng ating pagbabasa ng kanyang mga salita, at ating pag-aaral ng kanyang mga salita, si Lord ang siyang nangungusap po sa atin. Kaya po, mga kapatid, ay malinaw na lagi po ang payo ng Diyos ang siyang tatayo. Hindi yung payo natin, hindi yung lakad natin, hindi yung kaisipan natin. Dapat yung kaisipan ng Diyos. At ang daan ng Panginoon, ang lakad ng Diyos, ang siyang patuloy po na ating pong paniniwalaan sa palatayanan sa ating pong paglilingkod sa ito. At gagawa po ng Diyos ang lahat ng kanyang gusto, mga kapatid. Magagawa po niyan, wala makakapigil po sa ating Panginoon. Okay? So maliwanag po, mga kapatid. Now, number 2, number 1, Habakkuk asking God. Number 2, God's ways are higher than the ways of Habakkuk. Number 3, faith means trusting even when you don't understand. Minsan, hindi natin na intindihan, naunawaan yung mga nangyari sa buhay po natin, sa ating paglilingkod sa Lord. Okay? Pero, ang mahalaga yung ating faith, ang ating trust, pagtiwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Kapagkat sabi po dito sa Habakkuk, itayin po natin muling Habakkuk, mga kapatid. Habakkuk chapter 2, verse 4. Sabi po dito, behold, his soul, which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Tingnan niyo po. Dahil po, inalaw ni Lord, yung mga kasamaan, injustice sa buhay po, si Habakkuk. Kasama po ang mga kapatiran during the time, malinaw po, ang sabi po ni Habakkuk, narito ang kanyang kaluluwa, o narito ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalik, hindi tapat sa kanya. Ngunit ang ganap ay nabubuhay sa panamagitan ng kanyang pananampalataya. So, ibig sabihin po, mga kapatid, napakahalaga yung ating pananampalataya po sa Lord. Ano man yan, ang nangyari po sa buhay po natin, mga kapatid, dapat patuloy po tayo na sumampalataya sa Diyos, patuloy po tayo na magtiwala sa ating Panginoon, sapagkat ang sabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Habakkuk, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Para po magpatuloy po yung buhay po natin na maging maayos at maging matagumpay, mga kapatid, ay magpatuloy po tayo, mabuhay po tayo sa ating pong pananampalataya. Even when situations seem unfair, struggling, frustrating, and confusing, we are told to trust God. Tumawag tayo at magtiwala sa Diyos. Sapagkat kailangan po ang magbigay sa atin ng kaaliwan sa buhay po natin. Kaya lamang po ang tutugon ng ating mga pangailan. Katulad po sa sinabi po ni Pablo, mga kapatid, sa aklat po ng Romans chapter 1, verse 17, mga kapatid. No? Na actually, natapos dito doon. Ito, chapter number 17, for the end is as it is written, the just shall live. Sapagkat ito, ang katwiran ng Diyos ay nahayag hanggang sa pananampalataya. Ibig sabihin, mga kapatid, ang katwiran ng Lord nahayag mula sa kanyang pananampalataya patungo sa ating pananampalataya. Kaya ang sabi dito, kanina po, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya.
pananampalataya. So malina po, mga kapatid. Dapat lumakad tayo na may pananampalataya, mabuhay tayo na may pananampalataya. Kaya ang tamang sabi ni Pablo, mga kapatid, we walk by faith, not by sight. Kahit po tapos na ang ginawa ni Lord, kahit po may mga gagawin pa siya na hindi pa tapos, dapat sampalatayan po natin ang ating Panginoon. Hindi po totoo na kapag si Lord ay tapos ng ginawa ng Diyos, hindi na tayo mananampalataya sa Kanya. No. Mali po yung katiran, mali po yung aral po yung mga kapatid. Kahit po natapos na gawa ni Lord, yung pagtubos sa atin, lahat, ano mang ginawa ni Lord, mga kapatid, dapat habang nabubuhay po tayo sa mundo ito, ay manampalataya po tayo sa ating Panginoon na siya po ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa sila at siya po ang Diyos na puno-puno ng pag-ibig at kahabagan sa buhay po natin. Hindi lamang po yun, mga kapatid. Baging po, sa sinabi ulit ni Pablo sa Church ng Galatia, mga minamahal, Galatians chapter 3, verse 11, mga kapatid. Galatians chapter 3, verse 11, ano sabi? But that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith. Maliwanag na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Tingnan niyo po, mga kapatid, malinaw po na tayo po tinuturuan ni Lord na dapat po tayo ay mabuhay sa ating pananampalataya sa Kanya. Dapat ang pananampalataya po natin buhay na buhay, no? Sa harapan po ng ating Panginoon, mga minamahal. Ano pa po? Sabi pa po ni Pablo, mga minamahal, naklat po ng Hebreo, no? Marami pong sinabi si Pablo tungkol po sa pananampalataya na tayo dapat ay mabuhay po dito, mga kapatid. Hebrews chapter 10, verse 38, ano sabi? No, the just shall live by faith, but if any man robber, my soul shall have no pleasure in him. Ngunit ang ating lingkod na matiis ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng ating kaluluwa. Kaya po, mga kapatid, ano man po ang ating sitwasyon ngayon, ano man po ang ating kalagayan sa harapan po ng Diyos, mga kapatid, malinaw po na dapat huwag po tayong umurong, dapat tayo ay sumulong sa ating pananampalataya sa Lord. Dapat lagi natin i-acknowledge yung Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. So, kaya malinaw po ang sabi po ng ating Panginoon. At ito pong faith na ito, mga kapatid. Faith in God is essential, mga kapatid. So, ito po yung kailangan, hindi po siya not essential, mga kapatid. Okay? Lahat po ng mga tinuturo sa ating Lord, essential po yan. Kailangan po natin yan, mga kapatid. Walang mga bagay sa banal na kasulatan na hindi natin kailangan. Lahat po yan kailangan natin sa ating paglilingkod, sa ating pamumuhay, mga kapatid. Lalo-lalo na sa ating practical living, sa ating Christian living. Napakahalaga po yung ating pananampalataya po sa ating Panginoon. Kaya anong sabi ko dito, mga kapatid? Sa lumang tipan, no? Aklat po ng Proverbs, chapter 3, verse 5. Anong sabi po dito? Ng ating kapatid, Haring Solomon. Trust in the Lord with all your heart, and lean not unto thy own understanding. Tuniwala ka sa Panginoon sa buong puso mo. Kaya po ang pagtitiwala sa ating Diyos
At ang ating faith o pananampalataya sa ating Panginoon, dapat ito ay mula po sa ating buong puso. Sa puso dapat, hindi sa nguso, mga kapatid. No? Hindi ho yan tanggap ni Lord kapag ka ang faith mo, yung trust mo sa Lord ay galing sa nguso. Dapat galing po sa puso. Kung puso mo, sabi ni Lord, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Tingnan niyo po, malinaw po mga kapatid, na huwag tayong manalig sa sarili nating kaunawaan. Dapat manalig tayo sa Diyos. At siya po ang magpaunawa sa atin. Kaya po, sa ating paglilingkod ito, wala po tayong ipagmamalaki sa Lord. Mga kapatid, kapagkat kung wala po ang Diyos sa buhay sa natin, wala po tayo magagawa. Verse 6, in all thy ways, acknowledge Him. So, dapat i-acknowledge natin lagi si Lord sa lahat sa nating lakad. Sabagamat po, ibang lakad ng Diyos, ibang lakad natin, ibang daan ni Lord, ibang daan natin, subalit, ang ating mga daan, ang ating lakad, dapat palagi natin yun, i-acknowledge si Lord. Palagi natin sabihin sa Lord kung ano man ang ating mga plano sa buhay, ipag-pray natin sa Lord, kung ano man ang nais po natin sa buhay, ipag-pray natin sa Lord, and yet, yan po ay bibigyan ng solusyon ng ating Panginoon. Sabi ko po dito, ang Richard Garrett Bypass. Kilalanin niyo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang inyong mga lakad. Si Lord po ang siya magturo, mga kapatid. Hindi ho tao ang magturo, hindi si Lord ang lakad. Although meron sa mga taong ginagamit, mga kapatid, kaya dapat tayo dito ay maging aware sa ating paglilingkod sa Lord. Minsan, may mga tao na ginagamit po sa Diyos, hindi sa loob ng church, sa labas ng church, maging sa loob ng church, ginagamit din po ni Lord. Kaya dapat maging aware po tayo sa mga ginagamit po ng ating Panginoon. Dapat natin makita, makilala kung yan ba siya talaga ginamit ng Diyos o ginagamit po ng Diablo para sa gawain po ng ating Panginoon at sa ating paglilingkod sa Lord. Okay? Now, number 3, faith means trusting even when you don't understand. Kahit man po minsan mga nangyari sa buhay natin, hindi natin intindihan, dapat manatili pa rin tayong sumampalataya sa Lord. Dapat umangat ang apat natin sa palataya at dapat tayo po ay magtiwala po sa ating Panginoon. Now, number 4, the patience is waiting for God's timing. Okay? Kanina po, nahintayin po natin yung timing po ni Lord. Hintayin po natin yung God's timing sa buhay po natin. Kapatid, huwag po tayong mainit. Sapagkat, tandaan po natin mga kapatid, kanina po, ang sabi po dito ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Propeta Habakuk, mga kapatid. Balikan po natin, Habakuk, chapter 2, no? Verse 3, ang sabi dito, mga kapatid, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie, though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Sapagkat ang Panginoon ay sa panahong kasgasan at nagmamadali kapag tatapos. Tingnan niyo po, may mga Kristiyano na nagmamadali sa Lord. Hindi po makapaghintay at hindi mabubulaan. Bagaman nagluluwat ay hintayin mo sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal. Kapatid, hintayin po natin. Meron po tinatawag na God's timing. Ano man ang kahilingan po natin sa Lord, ano man ang gusto po natin sa ating Panginoon, nakaranas man tayo na matindi mga struggle sa buhay, tandaan po natin mga kapatid, hintayin po natin ang appointed time ng ating Panginoon sa ating paglilingkod nito.
Malinaw po, God told Habakkuk to wait because His promises would surely come at the appointed time. Tingnan po mga kapatid, ating nabasa kanina, yung appointed time ng ating Panginoon. Kaya meron pong God's timing. Waiting for God's timing, mga kapatid. Kung nyo pong naalaala, sa ating pinag-aralan yung last week, sa pangaral po ng Gardeni, tungkol po kay Job, mga kapatid. Si Job, marunong po siya maghintay, mga kapatid. Si Job po, na kahit po gano'n ang nangyari sa kanya, ay hindi siya tumigil sa kanyang pananampalataya at pagtiwala po sa ating Panginoon. Kaya ang sabi dito, mga kapatid, sa Job chapter 14 verse 14, sabi dito, if a man die, shall he live again? Or the days of my appointed time will I wait till my things come. Kaya tingnan niyo po, si Job po, talaga hong alam niya na meron pong appointed time ang ating Panginoon, kaya siya naghihintay. Ano sabi po ni Job? So, at hanggang sa dumating ang pagbabago, ang tanong, nagkaroon po ba ng pagbabago ang buhay ni Job? Yes. Kahit man nawala ang kanyang lahat sa ari-arian, nawala yung kanyang mga anak, kahit po pinagsasabihan siya ng kanyang asawa, natalikuran na yung ang Diyos sa sinikuran, pinagtanggol po niya yung Diyos, hindi niya sinisi sa mga nangyari niya. Tingnan niyo po, mga kapatid, si Job, matinding karanasan. Pero kahit kailan, hindi po tumalikod si Job sa ating Panginoon. Ibig sabihin po, tuloy ang kanyang paglilingkod, tuloy ang kanyang pananampalataya na kahit anuman nangyari sa buhay, tuloy ang kanyang pagtiwala sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, last verse ng Job. Job chapter 42, ano nangyari? Di po ba? Baka po ba natin yung mga kapatid? Na binalik ni Lord sa kanya. Ang kanyang mga arilan, doble pa po. And then, yung kanyang mga anak, nagkaanak din po siya, mga kapatid. Nang katulad ng anak niya, nung bago namatay. At ang sabi ng Biblia, nasigit pa na magaganda ang kanyang mga anak kaysa una. Okay? So, may mga bagay na ito, nakala ko natin, masama para sa atin. Subalit tandaan po natin, hintayin po natin mga kapatid, yung due time, the timing ng ating Panginoon, sa buhay po natin, yung appointed time ng ating Panginoon sa buhay po natin. Lahat ng mga bagay, merong appointed time ang ating Panginoon. Meron siyang oras para dito. And everything ay in this time ng ating Panginoon, nangyari po yung mga bagay na yun. Okay? So makita ho natin dito mga kapatid, it reminds us to wait on God with patience and hope. So, kailangan po ay maging maghintay tayo sa God's timing ng ating Panginoon. At dapat meron tayong pagkatsaga, pagtitiis, at pag-asa sa ating pong paglilingkod sa Lord. So, maging po ang kamatayan ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid, ay ganun din. Meron din pong due time. So, kasahin po natin, hindi yan basta-basta na lumitaw ng bigla, mga kapatid. Meron pa yan due time, mga anak. Okay? So, basahin po natin, mga kapatid. Kaklat po ng dito na lang tayo sa first Peter, no? Kasi medyo paano na po tayo na po. First Peter chapter 5. Sorry, marami po ito talata, pero ito na lang muna yung First Peter chapter 5 verse 6. Kulang po tayo sa oras, mga kapatid.
Sabi po dito, humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He will exalt you in due time. Maging po sa pag-angat ni Lord sa atin, meron po yung due time. No? Malinaw po yan. No? Itataas tayo ni Lord sa kanyang kapanahunan. Hindi po sa pahunan natin. Hindi po sa gusto natin mga kapatid. Kundi sa gusto ni Lord, sa due time ng ating Panginoon. Patience and waiting for God's timing. Dapat marunong tayo maghintay, marunong tayong magbasa ng God's timing po ating Panginoon. Now, number 5, panghuli po. Choose joy despite the problems, trials, and circumstances. Dapat piliin natin na tayo maganap. Na kahit man puro tayo mga problema, mga pagsubok sa buhay, mga alalahanin sa buhay, lahat, dapat ano pa rin po tayo, no? Ay piliin po natin dapat yung joy o yung kagalakan, no, ng ating paglilingkod po, of course, sa ating Panginoon. Sapagkat, ang sabi po dito mga kapatid, sa aklat po ng Habakuk, so malapit na po tayo, Habakuk chapter 3, sa ating tema ngayon mga kapatid. Sabi po dito, although fig trees shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, the field shall yield no meat, the grass shall be cut off from the field, and there shall be no herb to be sold. Verse 18, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Tingnan niyo po, mga kapatid, kung ano po ang sinabi ni Propeta Habakuk. No? At the end, mga kapatid, Habakuk declared that even if there are no crops, sa binasa natin kanina, no? Sa verse 17, mga kapatid, okay? Kahit po, wala po silang ani, mga kapatid. No? No food, wala silang pagkain. And no livestock. He would still rejoice in the Lord. Tingnan niyo po. Kaya sa buhay po natin, kahit anuman matinding pagsubok, wala man tayong pera, wala man tayong pagkain, mga kapatid. Na failure man ang ating mga negosyo, trabaho, anuman. Tandaan po natin, dapat manatili po tayong magalak sa ating Panginoon. We find joy and strength in God. Not in our problems, trials, and circumstances. Tingnan niyo po. Kasi kung pansinin mo lang, ang problems, trials, and circumstances sa buhay po natin, pamihina ka kapatid. Pero dapat, magdalak tayo sa Lord. At magpakalakas tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid. Kaya ang sabi ko ni Paul, Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. So, ang main lessons po nito, faith means trusting God's plan even when life feels uncertain, unfair, or difficult. Dapat magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Magtiwala tayo sa kalooban po ng ating Panginoon. At at the end, mga kapatid, pagpapalain ko tayo ng ating Diyos sa buhay. Reflection. Like Habakuk, we often look around and see problems, injustice, and struggles in life. Sometimes we question, Lord, why is this happening? Lord, bakit nangyayari ito? Namitan, God reminds us that His ways are higher than ours. He calls us to live by faith, to trust that He is in control, and to wait patiently for His perfect timing. Even when blessings
everlasting blessing, we can still rejoice because true joy is found not in what we have, but in who God is. Ang huling talata, 1 Peter chapter 1, verse 8, we rejoice in joy unspeakable, full of glory. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa mga kapatid. Maraming salamat po. Sa Diyos ang kalatian at karangalan.